China at iba pang mga lugar dito sa ating bansa. So again, yung pong pagkakasuspend ng proclamation sa dalawang party list, hindi naman po talaga singled out o nag-iisa. May mga nauna po doon na nilabas po ng COMELEC isa o dalawang araw bago po mag-eleksyon. Okay. Sige. So, ano po yan, Chairman, bago mag-June 30 po, ang inyo po bang target dyan? O per division pa yan? Papanik pa na naman ng NBank? Paano po kaya? Hindi na po. Kahit po ito ay division lamang, Sir Ted, pwede naman po namin pagkalubas ng kaso, pwede na po kagad ipag-utos na i-lift ang order ng suspension o kaya habang may desisyon, habang may kaso na nakaapila, patuloy din po munang suspended yung proclamation. Opo. Ito po, ano lang po ito ha? Kumbaga, theoretical lang po ito, Chairman ha? Opo. Ito pong Duterte Youth, 3 ang kanyang upuan na napanalunan. Hindi pa po ito resolve. Kung sakasakali lang po, ito po, theoretical lang ha? Opo. Kasi ito sinusubukang rituhin ni Garcia si Ted Filon pero hindi talaga eh. Kung sakasakali po na masustain yung argumento ng petitioners dito na hindi sila makaupo, tama po ba na yung pong nasa dulong 3 ang makakaupo na mga party list? Ako, certain, napakadaming beses na pagkakataon na gusto tinatanong sa akin, gusto ko po sagutin. Kaya lang po ayaw ko muna sagutin, Sir Ted, sapagkat madami pong tsuri. Ang ibang tsuri nasa baba. Yung ibang tsuri dapat isama doon sa, at yung ibang nasa taas, mabinipisyuhan. Kanya-kanya po sila mga panukala. Pero ang pinakamaganda po muna talagang discussin ngayon, ito pang dalawang party list na ito ba'y disqualified, cancelled ang registration, o baka hindi naman. But definitely, Sir Ted, huwag kayong mag-alala. We will definitely resolve that issue. Yung sino po talaga ang uupo kung sakali man na magkaroon ng cancellation. Paano magkakaroon ng jury sa taas na doon manggagaling sa taas? Kaya nga. Kasi po, sabihin nila na dapat sasabihin po ng iba, dapat bababa yung pinaka-numerator and numerator? The denominator and therefore so yung mga ganun pong jury na sinasabi. Okay. So ibaba. Anyway, sige po. Salamat na, Chairman. Kung ano lang sinasabi ni Garcia para lituin yung tao, di ba? Kasi pag tinanggal daw, di ba, nasa top 2 yung Duterte Youth. Top 3 ata yung bagong henerasyon. Kung matatanggal yung dalawa, ang theory daw, yung nasa baba na 3, aangat at sila yung papasok. So, ang isa kasi doon ay yung, yung Gabriela. Oo, yung makakaliwa. So, ang sabi, kasi ang daming theory daw, sabi ni Garcia. Isa sa theory yung nasa taas, bababa. Yung nasa baba, aangat. So, natawa naman. Paano bababa yung nasa taas? Nasa taas na nga eh. Muli kami istorbo kasi alam niyo itong mga pati si Garcia natawa sa kanyang pinaggagawa. Nakukuha naming informasyon. Talagang dapat po makuha ang panig po ng COMELEC. Salamat po, Chairman George. Salamat po, Sir Ted, Ma'am Maricel. Maraming salamat po sa mga kababayan. Salamat, Chair. Natatawa sila eh. Tatawa sila. Anyway, ito muna mga kapatid. Meron pong anunsyo ang Malacanang. Ito, anunsyo ng Malacanang. Tingnan natin. May posibleng banat itong si Ted Filon kay Marcos Jr. Atin to sa Muse ng Malacanang Press Muse? Biglang naging Muse. Nakasatawa mo, Maricel. Muse, antikler. Pwede naman. Ay, naku, Ano ang marami sinasabi magre-reklamo. sa lahat ngayon ng mga nakikinig? Ito yung pinag-usapan natin this morning. Kanina Maricel. lang, Manong Ted, tapos ngayon lang, nagpadala ng pahayag ang Malacanang Palace, galing ito sa Presidential Muse, Communications Office, na nag-utos si Pangulong Bongbong Marcos na lahat ng cabinet secretaries kailangan magsumite ng courtesy resignation. Wow. Lahat to, ha? Oo. Tapos ang sinasabi dito ni Pangulong Marcos, ito daw para mabigyan. Basahin natin. Oo. Okay. This is not business as usual. Yes. The President said, the people have spoken and they expect results, not politics, not excuses. We hear them and we will act. Yun. Kasama ba siya rito? Ay, sorry. Cabinet. Ay, sorry po. Cabinet official. Ay, sorry. Sama ba siya dyan? Kasi politics.
Natawa si Aaron dito. Tolentino. Dapat kasama siya dyan. Kasi ito daw request na ito for courtesy resignation. Ang target is to give the president the elbow room to evaluate the performance of each department and determine who will continue to serve in line with the administration's. Parang may naalala ako dyan ha. Naalala ninyo yung kay Abalos, yung cleansing ng PNP. Courtesy resignation, maglilinis daw sila. Ano nangyari? Sino yung nilinis nila doon? Wala naman na tayong balita doon. Basta, syempre, ang tinanggap lang nila doon, yung mga kalaban. Ngayon, ito na naman pakulo ng. Recalibrated priority. Dapat kasama nga si Marcos dyan Ayoko ng gulo. So, ito yung sinasabi ni Presidente na performance evaluation. Sabi pa niya, this is not about personalities. It's about performance. Ang ina naman yun. Papamura ka talaga after 3 years? Alignment, and urgency. Those who have delivered and continue to deliver will be recognized. But we cannot afford to be complacent. The time for comfort zones is over. Wow! Hindi ko kailangan ng kaway. Sandali lang po mga kapatid. Napag-usapan nga din namin kanina yan, simula pala ng programa, itong ang sitwasyon ni Jay Ruiz, no? Itong Communications Secretary. Diba? Na wala pang 6 months, nababalita na nga po daw na on his way out na agad-agad, di ba? Kasi nga, pinag-uusapan natin dito ay yung trust and performance ratings ng Presidente. Yes. Na sabi nga, Oo. And ang iniisip natin dito, Manong Ted, mukhang hindi lang isang department yung pinag-iisipan kung tatanggalin o mananatili. Dahil courtesy resignation sa lahat. Di ba? Pero tandaan din natin na before pa itong courtesy resignation and before mapasok sina Secretary J. Ruiz sa PCO, magkakasunod na rin yung napalitan. Di ba? Napalitan na yung DICT. Napalitan na yung Transportation Department. So mukhang continuation. Okay, pero yung nga din po mga kapatid, alam nyo, yan ay sole prerogative ng Presidente. Kaya niya, kung gusto niya, maya ka magpapalit. Kahit walang, resignation, courtesy, pwede naman ginawa nga niya Una pa lang, anong ginawa nila kay Attorney Vic. Diba? Pero yung nga, yung continuation, pero yan po ay sole prerogative ng Chief Executive na dapat po nating igalang. Yes. Ang gagandahan po dito, ay ito yung senyales, no, na kinakailangan na kayo magsipag kasi 3 taon na lang at yung 3 taon na yan, Kasama ba yung presidente dyan? term na nga po ngayon, basically ngayon, dahil sa kanyang kinasadlakan na isyong political, hindi may tatanggi, at yung kanyang bumagsak na trust and approval ratings, dito ngayon talaga, preservation and survival na pinag-uusapan dito. Na matapos mo ito, na pagkatapos ng term mo, meron kang kahit papaano, may magmamalaki na meron kang nagawa maganda sa bayan na ito. Yan po yan basically Pero Meron dito ba? po kahit na sino pa ang i-appoint mo sa anumang pong posisyon sa gabinete, at the end of the day, Kung weak nasa ka. pinuno pa rin dito ang Tama. timon, di ba? Doon sa magiging takbo at performance ng bawat cabinet Exactly. secretary din. Di ba? Because at the end of the day, sino may sabi nun? The buck stops here. Paki-Google nga, please! Paki-Google. Di ba? Right? At the end of the day, ganun po iyon. Kasi nga din, kahit na ano pang sipag ng isang cabinet secretary, kung sa taas naman, meron siya mga ginagawa na sabihin na po natin na may be considered as, Kung siya din ay bangag bangag na rin lahat, di ba? sabihin na po natin na legally correct. Oo. Pero politically dangerous. Oo. Doon ka din mga kapatid, haharap sa magiging backlash nito. Tama. Kasi pwede mo sabihin, yan ang legal, di ba? Oo, legal, tama po naman yon. Minsan, moral ba yan? Right? Legal Yes. yan pero moral ba yan? Okay na po tayo doon. No? Pag pinag-usapan natin yan, doon tayo sa legal. Alright, pero may mga legal naman din, kumbaga immoral. na ditimbangin mo, yung danyos ba nito sa nakararami? Danyo sa nakararami. Or kapag naman ito ay
legal pero politically incorrect. Ano naman ang at stake dito? Mahirap po manimbang din dito kung ikaw ang presidente. Ayan, parang yung ginawa nila kay Duterte. Sabi nila kasi kailangan ng competent court ginawa nilang competent court yung Villamor Air Base. So naging legal yun, pinipilit nilang legal yun. Pero hindi yun tamang legal, kumbaga morally correct ba yun? Yun ang sinasabi nitong si Ted Filon. But at the end of the day, you decide. Yes, Right? yes. Papayuhan ka lamang ng mga tao mo. Ito yung sa amin. Exactly. Kaya kung pumasok si Marcos Jr., kung talagang ayaw niya ng gulo, pumasok siya noon at sinabi niya, "Uy, mali ang ginagawa niyo. Ba't sa Villamor Air Base? Dapat sa competent court. Gago kayo Po dyan, sir, Dapat pero ganun. kayo po magdedesisyon dito. Tama ito, legal ito. Oo. Pero ano ang kapalit nito? Willing ka ba naman na harapin yung sinasabi po Consequence. na kawalan ng iyong political capital? And I think tanggap nila na merong problema doon sa pagpapalit sa messaging. Last Sige. week, mabahagi ko lang, Manong Ted, yung mga cabinet secretaries nagpunta sa PCO may meeting. Okay. Pero hindi nila sinabi kung tungkol saan. Okay, sige. So, So, abangan po ninyo. sesa Kami na. po may kakausapin. Isa pong cabinet secretary. Okay, so iyan, nako, Diyos ko po, Marcos Jr. trying to revive what he has done. Ito naman si Comelec Garcia, maalala niyo yung kanyang sinabi noong 2022, mapapasok lang yung Kabataan Party List at Gabriela. Eto. I've read that Kabataan and Gabriela are already part of the list of the 55, which means the cases or the petitions against them were dismissed, obviously. Not necessarily, Ma'am Karen, but we have precedents, and in our precedent, we have been following. Even if you have a pending case, and based on our determination, the cases are not that meritorious, or even if meritorious, we can still proceed with the proclamation of these candidates or this party list with pending cases. It is based on our discretion. So in this case, we exercise our discretion, and we will proceed to proclaim these party list organizations. So that's interesting because there's been a call from several sectors for the COMELEC to already dismiss the cases against Kabataan and Gabriela. And I'm curious, you said it's within the COMELEC's discretion, but what was the basis for the COMELEC to include them in the winning party list groups? Because you may have other groups that actually may file petitions against this because they could take those 2 seats, right? Yes, ma'am. But number one, it's because of precedent. Before, we already did that. May mga pending cases din po yung ibang party list, and we still proceeded to proclaim these party list organizations. I think it's so unfair if simply because you have a pending case na questioning the qualification or the accreditation of the party list that you will not proclaim the party list. So in this case, we exercise our discretion in the same manner that under ordinary circumstances, we are likewise proclaiming candidates, even with pending disqualification cases with the Commission on Elections, simply because first, there was already the mandate of the people. Number two, because of the precedent. Number three, what if the cases are really not meritorious? Madami po kasi dyan, ma'am, nagpa-file talaga o pinafile, not necessarily in these particular instances. May mga pinafile lang para lang i-derail ang proclamation ng isang winning candidate. What can we do with that? It's so unfair. So kung ako lang, gagawin ko lang, ma'am, in the future, ganun palang gagawin ng COMELEC eh. So even before the election, I'm going to file number of cases so that this particular party list will not be proclaimed. That is so unfair as far as the party list organization and the people who voted for the party list are concerned. Following a party list, Kabataan and Gabriela party list groups were among those proclaimed, despite a petition against them by the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict or NTF-ELCAC. They were likewise proclaimed in 2019 despite a pending case.